Lumabas. So, sino po ang pinipigilan? Tayo ang pinipigilan. Sinasampahan tayo ng kaso ni Maliban. Lahat ng kumokontra sa Senate, lahat ng mga vlogger na nagsasalita, lahat ng nagkikriticize sa gobyerno, may kaso na at pinapatahimik at tinatakot. Maaring makulong, maaring mamatay. Huwag po nating bibitawan ang ating kalayaan. Mabilis na po itong mag-descend. It's a slippery slope towards tyranny, repression. Yan po. Darating na, sa totoo lang po, hindi na, ang next lang naman na nito ay may patayin sila eh. Kinasuhan niyo na po lahat. Non-bailable po yung mga kaso. Nag-iimbento sila ng witness, nag-iimbento ng ebidensya, kaso-kaso, kabila-kabila. Hindi naman meritorious yung case, wala namang valid na basis para lamang makulong at non-bailable para habang buhay makulong para mahabang makulong in the meantime, nag-iimbento ng kaso. Nagawa na po nila lahat except may patayin lang sila. Or more pragmatic ang approach po ni Justice Leone. Attorney Garcia, please. It's both textualist and pragmatic. Ang pinapaliwanag ni Justice Leone is sinasabi niya, do not prejudge, do not second guess the Supreme Court doon sa ating gustong maging desisyon doon sa main case. No? Ang sinasabi lamang niya, dito muna tayo sa karapatan ni Senator Bato na humingi ng preliminary injunction o TRO. Ito lang ang pinag-uusapan natin ngayon at ang pinapaliwanag niya, meron kasing maraming bagay-bagay na kailangang i-considera ang kataas-taas ng hukuman sa pagde-decide nila doon sa main case. At yun yung kanyang pigil na pigil siya. Gusto niyang sabihin na hindi niya masabi na ito talaga ang mga dapat na considerations na pwede natin gawin. Because yung issue nga ay napakahalaga. No? Mahalaga dahil Nobel dahil bago at ito ay it's going to be like our guide for a very long time until the same case comes up again. So yes, that's being practical dahil sinabi niya ito talaga eh, no? Depende yun kung saan ang pananaw niyo. Ang pananaw niya ay ganito, whether you agree with him or not, yun yung kanyang pananaw. Whether I agree with him or not, yun yung pananaw ni Justice Leone, and I respect him for that. Although I can say that I tend to agree more with Justice Javier dahil yun yung talagang pragmatic dahil talagang sinabi niya, nilusog na nga yung Senado eh. Nagkaputukan na nga eh dahil gustong arestuhin. At saka sinasabi niya, bakit aantayin mo bang maaresto at ilipad? May remedyo pa ba tayo pag nailipad na yan? Yun yung sinasabi ni Justice Javier, no? And when that happens, modern academic ko lang tayo, pag mag-uusap tayo dito, magsusulat tayo, magandang pakinggan, magandang basahin, pero yung taong humingi ng tulong sa atin, wala na dito sa ating jurisdiction. So yun yung ano, pero intindihin natin, unawain natin that Justice Leone wants this to be like a guide for everybody. Kumbaga parang hindi naman encyclopedia per se, pero parang gano'n, so that it's going to be a very good guide, a very good leading case for the bar and yung mga estudyante natin. Okay? Thank you, Attorney Harold. Baka po meron po kayong sasabihin. Wala po. Pero mga kababayan natin, lahat po ay ginagawa nila para tapakan ng ating mga karapatan. Kung kayo po ay nag-aalanlangan hanggang ngayon, ang dami pong fake news na lumalabas, ang daming opinion na lumalabas, hawak po nila ang mainstream media, hawak nila ang lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ay nagsisinungaling. Pero kung hindi po kayo sigurado kung aling side ang tama, ito po ang napakadali na testing. Kung sino yung pinipigilan nilang magsalita, siya ang tama. Dahil kung lahat ng tao, lahat ng participants, lahat ng panig ay nagsisinungaling na, hindi mo maiiwasan na lalabas ang katotohanan dyan. Because the only way to test the truth is pakinggan mo lahat ng information and make a determination on your own. Judge for yourself. Pero the moment na pinigilan ang isang side na magsalita,
alam mo, mali na yung pumipigil dahil takot siya sa katotohanan na lumabas. So, sino po ang pinipigilan? Tayo ang pinipigilan. Sinasampahan tayo ng kaso ni Maliban. Lahat ng kumokontra sa Senate, lahat ng mga vlogger na nagsasalita, lahat ng nagkikriticize sa gobyerno, may kaso na at pinapatahimik at tinatakot. Maaring makulong, maaring mamatay. Huwag po nating bibitawan ang ating kalayaan. Mabilis na po itong mag-descend. It's a slippery slope towards tyranny, repression. Yan po. Darating na, sa totoo lang po, hindi na, ang next lang naman na nito ay may patayin sila eh. Kinasuhan niyo na po lahat. Non-bailable po yung mga kaso. Nag-iimbento sila ng witness, nag-iimbento ng ebidensya, kaso-kaso, kabila-kabila, hindi naman meritorious yung case, wala namang valid na basis, para lamang makulong, at non-bailable, para habang buhay makulong, para mahabang makulong in the meantime, nag-iimbento ng kaso. Nagawa na po nila lahat, except may patayin lang sila. Pero hintayin pa ba natin na may patayin sila? Thank you, Attorney Harold. Sa mga kasamahan natin, no, napansin niyo itong mga individual na kinakasuhan nila. Sila yung boses ng bayan eh. Sila ang boses ng Pilipino. Kung nagagawa nila ito sa mga taong may autoridad, no? Because there are somebody na talagang well-known sa Pilipinas, tandaan ninyo mas lalong kaya nilang gawin sa atin. Sino pa tayo? Diba? So, ang sa akin lang ho, itong platform po ng PDP, itong kapihan sa PDP, is an eye-opener sa lahat ng Pilipino. Hindi porke may pera, you can manipulate yung kaisipan at pananaw ng ating ibang kababayan. Dahil marami pa rin po tayo na naniniwala na hindi lamang po pera ang lahat. Kailangan natin makipagkapwa-tao para makilala natin ang katotohanan at karapatan na dapat ibigay sa bawat Pilipino na magpahanggang ngayon po ay talagang kimi at binubusalan ang kanilang mga bibig. Yung iba po, tama nga si Atty. Respicio, kaya nahahabag ako sa sitwasyon nating lahat. Lahat ng mga nagsasalita ng katotohanan, eto after netong ating live podcast, I don't know. Kasi unang-una, kayo po ang matibay na pwede naming maging katuwang para maprotektahan ang ating mga kasamahan. At wala pong hihinto sa atin hanggat meron pong mga kinatawan o Pilipinong nananawagan at sumisigaw ng kung ano talaga yung totoong pangyayari at totoong ginagawa sa ating mga Pilipino na talaga pong, sabi nga po ni ni Capora Guidote, nananamantala, pinagsasamantalahan na po ang ating bayan at ngayon naman po pinagsasamantala nilang maging usapin na parang ginagawang karnabal at katatawanan ang atin pong batas dahil hindi nila kinikilala. Ngayon, mga abogado po ang nagsasalita, pati yung mga abogadong nagsasalita ng tama at binibigay sa ating ng direktibang tama. Sa totoo lang, pasalamat tayo sa makabago pong ginagamit natin para mailatag natin at maipaalam sa mga kababayan natin na ito yung totoo. Dahil nung araw kung sino yung may pera na pwede nilang gawing i-commercial ang kanilang pangangandidato, sila yung panalo dahil hindi naalalaman ng tao kung sino pa yung ibang kandidato. So ngayon, bukas ang social media, andyan ng mga vloggers that will help and support the Filipino to know yung totoo, hindi fake news. Pag sinabihan kayo fake news to, yun po yung totoo. Tama po si Atty. Respicio doon. At lahat tayo alam natin yun ang totoo. Bagamat salat tayo sa kakayahang maka-afford ng mga makabagong mga ginagamit na gadgets, hindi pa rin po yan makapipigil sa atin para manawagan na ito po ang totoo, ito po ang boses ng mga Pilipinong suppress. Walang paninindigan po yung mga Pilipino na akala mo sila yung mababait, pero sa totoo lang po sila po yung nagbebenta sa atin, sa binibenta nila yung ating kalayaan. Kaya po, manindigan lang po tayo kasi hindi natin alam what will happen. Nakita ninyo, mas mahirap po nung kailan. Nakita na yung litrato, yung video.
Yung mali-mali lang. Pero ano, fake news. Dinampot lahat, kinasuhan lahat. Ano naman ngayon na susunod? Alugin na naman yan ng Diyos. Babahain na naman tayo. It's a rainy day. Hallelujah. It's a rainy day. Diba? So mga kababayan, hindi ninyo pwedeng pabayaan na matago na lamang po ang katotohanan. Bakit nagpupumilit tayo na ang mga kinatawan o yung mga bawat taong sinasabi nila matapang? Hindi ito matapang, hindi ito tapang. For me, bakit ako medyo natatouch? This is malasakit. There are yung talagang true concerned citizen na talaga nakikita mo nakikibaka dahil hindi natin alam what will happen. Maraming nananakot, hindi natatakot. Bakit? Hindi naman sa hindi natatakot dahil matapang, dahil alam niya, ito ang totoo. Bakit kailangan matakot ka na manindigan sa katotohanan? May mga witnesses. Bakit hinaharang? Kaya antayin natin, marami pa pong kasunod na pag-uusapan at magiging mas makulay po ang mga ilalatag po sa inyong lahat, sa lahat na nandito po sa live podcast. At tutukan niyo po kami. Dahil ito pong ginagawa namin, hindi katulad ng mga sikat na mga live podcast, mga pinanunood sa YouTube. Ito po yung totoo eh. Ito po yung totoong nangyayari. Kaya galit na galit sila sa mga taong nagpapayag ng katotohanan, ayaw nila. Ngayon, dahil marami po silang mga, let's say, I don't want to say this, but truth hurts. Sabi nila, trolls. Hoy, pala trolls dito, wala kaming pambayad sa trolls. Yung mga trolls po nila, yun po yung kitang-kita naman na kahit sabihin mo pang puti, pipilitin nilang itim. Kahit sabihin mo pang green na, pinipilit pa nila pink, yellow. So,